kakalinis lang natin. Dito pala tayo dumaan. Paano sa kabila? Nagabilang natin tong bike kasi 2 years na din. 2 years na din. C650 natin. Ang basic specs na ito 649cc, dual cylinder, 2 cylinder, twin cylinder engine. 2 years na rin sa atin siya. At kung may bibilin man tayong bike parang ayoko siyang bitawan kasi dito ako natuto lahat halos. Sarap na dalhin, hindi siya mabigat kagaya ng inline 4. Para sa akin, sweet spot talaga dito sa Pilipinas yung 650cc. Dapat magpo 400 ako dati. Kaso sabi ko baka madali ako magsawa. Baka mag-upgrade din ulit, mapapagastos pa, di ba? At saka nakita ko yung kulay nito. Mahilig kasi ako sa mga matte colors Ayoko nang masyadong makikintab, ayoko nang masyadong magarbong kulay para sa motor. Kaya sa bike, kahit yung bike ko na Merida, kulay matte color siya. Hindi siya glossy. Ang dali i-manubra. Bagay na ba, pwede ito sa may sa mga beginner. Sa mga gustong matutong mag big bike o kaya mag-upgrade from 150cc. Gusto mag big bike. Dahan-dahan lang talaga sa throttle kasi yung dual cylinder at saka triple cylinder masyadong malakas yung torque. So pag hindi ka nagdahan-dahan sa silindador delikado. Tsaka yung ganda ng kulay na ito kaya ito yung pinili ko na motor. Actually yung Z900 may ganitong kulay kaso hindi siya nilabas dito sa Pilipinas. Yung Z900 na nakita ko itim lang, tsaka yung SE yung standard, tsaka yung SE na kulay. Medyo natakot pa ako nung mag inline 4 kasi para sabi ko parang laki yung pala hindi naman. So yun, ang maintenance nito mura lang din kasi ang langis nito Shell long ride yung ginagamit ko. 2 liters lang, 2 liters na langis. Tapos yung oil filter ko, yung pang kotse, big oil filter. To be exact, yung model number ng oil filter is C806. Yun yung yun yung exact model number na ginagamit. Yung kulay blue, wala akong makitang black maganda sana kung may black. Kulay blue yung nakikita ko Ang kanina, yung lakas ng ulan. So
Sobrang lakas ng ulan kanina. Siyempre may common issues tong ano. Merong common issues tong motor. Ang una talagang bumibigay sa kanya yung suspension. So meron na siyang konting leak na kailangan natin ipaayos. Pagas. $95,500. Wala ba rollback yung gasolina? Walang rollback. Wala po. Mali na namin. Thank you. So yan, 500, ilang liters? 9 liters. Hindi umabot ng 10. Dati 500 ko, 10 liters eh. So average consumption pala ng C650 pag nasa highway ka, minsan umabot ng 20 to 19 kilometers per liter. Tipid, di ba? City driving nasa umabot naman 17 to 19 since 2 cylinder lang siya, kaya tipid. Ang pinalitan ko lang pala dito yung side mirror, tapos yung tambucho, full system exhaust kay Orion dun sa may Kamyas kay Sir JP. Yun lang. Tsaka remap. Kailangan para maganda yung AFR. So ang pake natin ngayon, kaya tayo umalis, magsisimba tayo. Pasalamat din tayo sa Diyos. Siyempre NCAP, sunod tayo sa motorcycle lane, tsaka sa may speed limit dito sa Commonwealth, which is ito yung lagi kong dinadaanan. 60 lang dito, 60 kilometers lang dito. So ano pa masasabi ko dito? Wala naman ako naging problema dito kay C650. Ang kailangan ko lang palang palitan dito is bumili na ako ng spark plugs. Tapos kailangan ko pang palitan ng air filter. Yun, tsaka papalinis ko na rin yung throttle body kasi yung kilometrahe na ito nasa 15,000 na eh.
Bro, mo 2 years 15,000. Eh ngayon kasi bumabalik yung ano ko eh, kaadikan ko sa mountain bike eh, kaya hindi ako gaano nakakapag ride gaano. So big bike kasi, o kahit anong motor, kahit anong sasakyan, kailangan ginagamit niya din. Kaya ganun, nagkaka-issue na rin yung ano niya, yung baterya niya. Yung battery niya, kanina na-discarga. So medyo ang lifespan lang kasi ng stock na battery na ito is 2 years. So kailangan ng palitanan. Kailangan na siyang palitan, ladies and gents. Gastos na naman. So tumingin ako ng Yuasa. Meron ibang brand, pero mas gusto ko talaga yung ano, yung kasama, yung original para dito, yung nakalagay sa manual. Eh nasa 6,000 pesos. Ang bigat, di ba? Tapos kinukumpara ko, makapabigat ba? Baka ito din talaga yung price ng mga battery sa motor. Hindi eh. Yung mga small bikes, kagaya na ito, sa harap natin, Sniper, siguro na nasa 2,000 yung ano niya, nasa 2,000 yung battery niya. Kaya ang laki ng agwat, di ba, pag nag big bike ka. Tapos yung ano na pala, suspension niya, yung fork seal papalitan na rin. So kasama labor, tsaka kasama yung oil seal, tsaka yung langis, fork oil is nasa 3.8. is nasa 3.8 yung ano niya, yung gagasusin mo. Isang ano lang yan, ha, isang ano lang yan, ha, isang shock pa lang. Eh ang recommended nila dalawa para pantay yung langis na ilalagay, at saka para malinis na rin. Noon na nagtaka ako, bakit 50,000 lang bumigyan na agad yung fork seal. Tapos nag-research ako, talagang ganun talaga. Hindi pa hardcore yung paggamit natin eh, malalaki lang tayo, Tagaytay, pero ganun talaga eh, hindi mo sasabi. Kasama talaga sa gastos, bukod pa sa gasolina at saka langis syempre. Alam niyo ba, ano naman ako mga likot ng mga ganyan eh, mga motor, mga bike. Pero ito, natatakot ako eh. Baka pag binuksan ko yung tangke, kaya ko naman, meron naman mga YouTube eh, titingnan mo lang naman, susundan mo. Tapos may picture mo lang naman yung, yung steps, kung paano. Pero baka nagkamali ka, runong-runong ka, hindi mo lang mabalik. Yari. Basta lang naman yung gastos mo. So mas maganda sa expert na lang natin pagawa. Kaysa magdunong-dunungan tayo, di ba? Basic lang naman eh. Ang nakakatipid ako kasi ako na yung nag-change oil. Every every 3,500 ako nag-change oil, or 3,000 kilometers, depende sa gamit ng motor. Di ba, ang laking tipid na nun. O ikaw na lang bibili ng langis mo, magkano ng langis. Yung Shell long ride pa may discount, yung isa nasa 400, 375 pa nga eh.
Ikaw lang. Tapos oil filter, magkano yung oil filter? Pero syempre, highly recommended pa rin yung original na Kawasaki. Pero gumagamit naman ako ng Vic oil filter C806. Okay naman yun, wala naman ako issue. Basta original na bilhin nyo, kasi may mga fake din na Vic oil filter. Ako lang nagpapalit. Menos na yun. Ang mahal lang talaga yung bubuksan, yung mga wear and tear. Siyempre yung gulong, isa pa pala yun. So yung harapan ng gulong nito medyo upot na. 15,000 kilometers pa lang. Usually nga tumatagal na yung stock na gulong niya, 10,000 kilometers lang eh. So relax driving lang tayo ngayon. Hindi naman kailangan magharurot eh. Sunday ride. So magkikentuhan lang tayo ngayon. Ano ba experience namin ng Friday? Actually masaya naman. Ang problema lang talaga na wala lang kami doon sa ride. Kasi ako naman talaga nag-set. Kasalanan ko naman talaga yun. Meron kasi kaming ride na adventure ride, ganyan, long ride na mamumundo kami. Talaga hindi ko tinitingnan, minimal lang sa YouTube. Kasi iba diba tinitingnan talaga yung daan. Ako kasi pag napanood ko, parang ayoko nang puntahan, di ba, pag pinanood ko lahat ng info. Kaya sorry ulit doon sa kina Master Elvin, Master Kuya Mom, at kay Master Louie. Bawi na lang tayo sa susunod. Dito yata may end cap na din dito eh. Ano sa tingin nyo, ladies and gents? May end cap na ba dito sa Quezon Ave? Kaya mahirap na matikitan. Grabe, 2,000 yun. Gastos yun mga ladies and gents. Kaya sunod na lang tayo. Magsasanto Domingo tayo, Dupan. Parang medyo malayo-layo naman yung ride. Meron naman simbahan doon sa malapit sa Fairview, pero dito tayo. Parang medyo malayo-layo na konti. Dito may CCTV dito, alam ko eh. Mamaya na tayo lumipat ng lane, baka mahuli tayo dyan. Dito na tayo, Santo Domingo. Dito ako lagi nagsisimboy pa nag-ride. Bago pumunta ng north, bago pumunta ng south.
daan muna tayo kasi di pa tayo nagpapasalamat. Daan lang tayo. Tayo magsimba dito sa may Santo Domingo. Paalis na tayo. Yun lang naman siya. Wala naman ako ibang pinalitan. Gulong lang papalitan ko. Stock pa din naman yung makina. Tsaka yun nga, air filter. Tsaka yung ano, air filter. Tsaka spark plugs. Tsaka yung gulong. Tsaka yung shock. Dami no. 15,000 kilometers pa lang. Pero kailangan palitan, hindi pwedeng baliwalain. Tara, lisa tayo. Review ko dito kay Mr. Z, kay Little Z 650 upgrades. Mag-upgrade. Siyempre ang cons ko lang naman dito kay C650 ano eh, siyempre yung tunog niya okay naman eh, okay na para sa akin. Pero siyempre iba pa din yung ano, iba pa din yung inline 4. So yun lang ladies and gents. Ay, shoutout para sa lahat na nakasubscribe ha. maraming salamat. Nagugulat ako eh, biglang may nagsusubscribe. Nakakatawa kaya, nakakadagdag ng inspirasyon na gumawa ng mga videos. Ang ginawa ko lang naman yung YouTube ko para hindi naman magyabang kung ano meron tayo eh. Gusto ko lang talaga na i-share yung experiences ng pag-ride ng motor tsaka ng bike sa mga, tsaka para makita niyo yung lugar na napupuntahan natin. Hindi yung para magyabang ka o ano. Basta walang toxicity yung channel natin. Basta saya lang sa pag-ride ng motor tsaka ng bike. Una bike talaga eh. Bike channel talaga yan. Narigdagan lang ng motor kasi siyempre pangarap din naman natin magkaroon ng motor simula bata. So isi-share ko na din sa channel natin yung saya ng pag-ride. So dito ko na tatapusin yung video. Maraming salamat ulit sa nakasubscribe. Ang goal natin talaga ngayon eh, ngayong taon ay 1,000 subs. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you on our next ride and adventure. Thank you and God bless. Ride safe to all.